Bago ang lahat, palakpakan muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ang SP ng Taong Bayan, Senate President Alan Peter Cayetano. Siya ho talaga yun eh. Ano ba ginagawa ng Senate President natin? Sa totoo lang, yung mga panahon na to, litong-lito na ako eh. Meron ba talaga tayong Senate President? Hindi ho natin alam. Kasi alam ko, trabaho ng Senate President mag-preside sa impeachment ng Vice President. Pero yung nagpipreside, hindi si Senate President yun. Si Chis Escudero yun. Dito sa video na to, meron hong hamon. Etong si Senator Alan Peter Cayetano sa Malacanang. Ibang klase ho talaga tong administration na to. Partida ha, yang gustong imbestigahan itong si Melvin Matibag. Noon pa lang hong December 2021, na-dismiss na yan. Dahil nga mga adik dito, ang mga nakaupo dito sa administration na to, kahit na na-dismiss na, bubuhayin pa nila. Siyempre, para nila matrabaho itong si Senator Alan Peter Cayetano kasi nakita nila wala na si Rodante Marcoleta pero meron pa rin Noisy dyan. Siguro linista siya ng tagalista ng Noisy. Si Win Gatchalian, ito Noisy to sa impeachment. Trabahuhin to. Patahimikin si Alan Peter Cayetano. Di ba? Wala na si Rodante Marcoleta, kinulong na. Ngayon, ang tinatrabaho na namang ikulong itong si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Anong dahilan? Pambihira naman kayo. Di ba? Matagal nang na-dismiss, binubuhay na naman ulit. Huwag kayong masyadong halata. Alam nyo, totoo yung sinasabi na yan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Yung lagi niyang binabanggit na biblical principle. Actually, bago nating nalaman na biblical principle yan, kasi kasabihan na ho yan eh. Di ba? Bata pa lang tayo, yan ang tinuturo sa atin eh. Ano yung mga golden rules? Huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin nila sa'yo. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Yan eh. Yan eh. Gawin mo sa iba yung gusto mo na gawin nila sa'yo. Pero huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin nila sa'yo. Di ba? Di ba? Yung mga principle na yan bata ka pa lang nakatatak na yun sa utak mo eh. Ngayon, parang itong si Marcos Jr., nakalimutan niya na na-exile ang kanyang pamilya sa Hawaii dahil doon sa kabalbalan ng kanyang ama na si Marcos Sr. Sana. Anong ginawa ba niya nun? Nang abuso siya, inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Di ba? At ang ginagawa ni Marcos Jr. dito, ganon din ho mga kababayan. Kung anong ginawa ni Marcos Sr., ika nga, upgraded version ito nung kabalbala ni Marcos Sr. Doon meron pa naman proclamation ng martial law. Dito wala na. Pagka natripan ka nila, ikukulong ka nila. Ganon ho katindi mga kababayan. Isa dalawang kaso dito, plunder dyan. Di ba? Melvin Matibag dito, Boying Ray Mulya dyan. Ikukulong ho talaga nila dito sa administrasyon na to. Pero ang nakalimutan ho nila na ang mundo'y umiikot. Pagka natapat na sa kanila yung kamay ng orasan, sigurado ho tayo dito. Si Melvin Matibag ang pinakamasakit ang iyak dyan. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join button. Nandiyan lang ho sa baba. Meron hong mensahe itong si Senate President ng Sambayan ng Pilipino, Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan ho natin to. Game! Praise God. Praise God, praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo ha. Atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia.
imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Deal? Ano? So, madali lang yan, Malacanang. Kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po tong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Panalangin ho natin itong si Senator Cayetano, ang mga kasamahan nating nakikipaglaban para sa sambayan ng Pilipino dyan sa Senado. Kasi kung aasahan ho natin itong si Ping Lacson, itong si Kiko Pangilinan, wala akong mangyayari kasi merong dito sa panahon na to, meron na hong kanya-kanyang agenda. 'Di ba? Meron na hong kanya-kanyang agenda ngayong mga panahon na to. Kasi yung mga dilawan, iniisip nila na uunahin nila si Sara tapos isusunod si Marcos. Alam naman ni Marcos na gagawin yun ng mga dilawan. 'Di ba? Hindi naman tanga si Marcos Jr. Traidor nga siya. Pinag-traidoran niya si Bibi Sara. Sa tingin niyo ba, mga dilawan, pinklawan, hindi alam ni Marcos na ginagamit lang din naman kayo ng administrasyon na to para lumakas ang puwersa nila laban kay Bibi Sara? Kung nainiisip nyo na pagkatapos si Sara, ang tatrabahuin nyo si Marcos Jr. Anak ng toko, di pa nag-uumpisa laban, talo na kayo. Tinanggalan na kayo ng salawal ni Marcos Jr. Ngayon magkakasama pa kayo. Di ba? Kiko Pangilinan, kung sino-sino pa. Pero eto sigurado ko sa inyo. Meron nang nakahandang kaso ang administrasyon na to na kung sakaling matanggal si Sara, makukulong din kayo. Di ba? Yung mga kasama dyan sa majority, si Ping Lacson, Tito Soto, sila din magsama-sama. Kasama si Marcos Jr. para trabahuin kayo sa mga dito kay Bam Aquino, Rizal Ontiveros. Hindi. Walang dito, walang power sharing dito. Marcos Jr. lang to. Martin Romualdez lang to. Lisa Araneta Marcos lang to. Hindi nila ibibigay sa inyo dahil alam nila pagka binigay nila sa inyo kapangyarihan by next administration, magtatanong ang taong bayan, anong nangyari sa flood control? At alam ni Marcos Jr. na kung sakali kayo nakaupo, siya naman ang tataob nyo, kayo ang magpapapogi sa sambayan ng Pilipino na kayo ang nagpakulong kay Marcos Jr. dahil sa mga mahanumalang flood control project. Accountability. Lahat yan. Lahat yan. Ika nga, planchado na yan sa administrasyon. Kaya kung iniisip nyo yung pagpapatanggal kay VP Sara, paborable sa inyo. Mali. Si Sara Duterte lang yung pader na humaharang para pumigil sa galit ng administrasyon na to sa mga dilawan at pinklawan na kagaya nyo. Pasalamat nga kayo kay Sara eh. Di ba? Ang bihira. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang. Imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So Bira. Lakas talaga mang urat nito. Bad words, cover. Tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan para magbago na yung ating bayan. God bless you all. God bless. Maraming salamat, Sena. Tinuturing naming napakalaking utang na loob yung ginagawa niyong sakripisyo niya. Trabaho niyo naman talaga yan. Kumbaga, bilang matinong government official ngayong mga panahon na to, ang pinaka-logical na bagay na dapat gawin talagang panagutin yung mga totoong nagnakaw, panagutin yung mga totoong pahirap dito sa bansa na to.
hindi natin nakikita yun sa ibang mga government official. Kaya tinuturing nating napakalaking utang na loob yan kasi pwede naman silang manahimik, sumabay na lang sa agos, manahimik na lang, hayaan na lang nila yung yung flood control, kumbaga palipasin na lang nila, di ba? Pero ito yung silver lining, ika nga. Di ba? Ito ang silver lining dito sa lahat ng nangyayari na to. Kahit pala ma-dismiss na sila dito sa issue ng flood control mula kay Marcos kay Romualdez, by 2028 pala pwede silang imbestigahan ulit. Kahit i-dismiss na nila, for example, Marcos Jr., Martin Romualdez, lahat ng pangalan na gusto nila siyang bonuan, dismiss na ang kaso, wala silang kaso. By 2028 pala, pwede pa naman palang buksan yung kaso. Di ba? Kumbaga, kahit na nakikita na natin ganyan ang mga kaganapan, paborable pa rin para sa sambayanan. Kaya kumbaga, ginawa nyo noon pero ngayon pagkagagawin na sa inyo, hindi pwede. Pagka halimbawa, pinawala sala na, inabsuelto na si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Wala siyang kinalaman sa flood control. Pagdating ng 2028, sasampahan ng kaso. Teka, sasabihin ng mga dilawan-piklawan, mga talyanistensya, dismiss na yan noong 2026. Teka lang. Yung kay Alan Peter Cayetano, dismiss ng 2021, binaksan para ng 2026. Diba? Kung ano ang iyong itinanim, tama ba? SP Cayetano, yun ang iyong aanin. Pero SP, bago ka makulong ha, God forbid, wag naman sana. Pero mga adik yung mga kalaban kaya ika nga, expect the unexpected. Diba? Kumbaga, kumbaga yung galawan nitong mga to kakaiba kaya gusto ko muna makadaupang palad itong si SP Cayetano bago man lamang siyang kung magkakaroon pagkakataon gusto natin makapag-hi hello sa isa sa ating tinuturing ehemplo, inspirasyon sa pakikipaglaban ngayong mga panahon. Palakpakan natin. We support. Senator Alan Peter Cayetano dyan sa baba. We support, ha? Punta na ho tayo dito kay ito nga ho yan, ito nga kwento dyan. Assistant Ombudsman Clabano, case filed versus DPWH Secretary Dizon and others. Absuelto na yan. Kasi pero hindi pwedeng hindi isama, masyado kasing obvious Pero later on gagawin siyang state witness. Ba't alam ko, nakita ko na kay si Vince Dizon, gagawin siyang state witness laban dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi nyo pa ba nakikita? Hindi mo naman kailangan maging genius para makita yun. Diba? Nasa administration siya, involved siya dito. Hindi siya pwedeng masangkot dahil DPWH secretary siya. Hindi siya magtuturo kung sino yung mga may problema dyan sa na yan, kahit na walang dismiss na nga. Dyan sa e-sport facility na yan, di ba? Dizon and others on the construction of the sports facilities for the 2019 SEA Games was already dismissed in December 2021. Anak ng Pedro Caravan. Dismiss na pala Pambira. Anyway, ano lang naman yan, distraction. Punta tayo dito kay Attorney Panelo. Dito tayo. Gabe. Mga kababayan natin sa lahat ng sulok ng mundo ngayong Huwebes, anim ng buwan. Tama ba tayo? 16? Yes, attorney. 16 ng buwan ng Hulyo taong 2026. Ayan. At para naman po sa ating mga kababayan ngayon na excited sa magiging discussion namin ni Attorney Sal, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe, komento o katanungan at ipadala sa ating mga text hotline sa 0935-643-7538 o tumawag sa ating call hotline na 0917-657-1026 o maging sa ating chat box dyan sa live streaming natin sa YouTube at Facebook, maging sa TikTok ni Attorney Sal. So sa pagsisimula po natin ngayon, Attorney Sal, ay atin pong tanggapin itong balita dahil inilatag ng prosekusyon at depensa ang kanilang argumento kaugnay ng mosyong ipasabpina ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Ano-ano nga ba yung mga naging punto ng magkabilang panig? Alamin natin sa ulat ni Nakita nyo yung teka lang segue ko lang na mabilis. Yung ginawang gripo yung tagiliran nung movie driver. Nakita nyo yun?
Nung nakita ko yung CCTV footage, bigla lang ako nalungkot. Yung tipong bigla akong na-miss si Tatay Digong. Bigla akong na-miss si Tatay Digong talaga. Sa totoo lang, nung nakita ko yung nasaan na ba si Tatay Digong? Yun ang dahilan kung bakit meron siyang kamay na bakal. Na yung tipong merong criminal mind. Kasi yung mga may criminal mind, kahit anong gawin mong second charge na, criminal yung mga yun. Yeah, criminal mind ka eh. Yung meron ng... Iba yung gumawa ng kasalanan dahil inudyukan ng sobrang kahirapan. Yung tipong nagnakaw ng 1 kilong bigas, nagnakaw ng 1 kilo... Gutom! Ibang krimen yun. Pero yung krimen, nakukuha ka ng buhay, anak ng Petrang Grapata, iba usapan yun. Okay ha, 2 krimen. 2 kriminal. Yung kriminal na nagnakaw ng 1 kilong bigas at 1 kilong manok, baboy, para kainin, hindi para ibenta, yung mga kriminal na yun, maituturing ho natin na sila ang casualty dito sa bulok na sistema na to, ng bansa na to. Okay? Ngayon, yung mga kriminal na wala namang ginawa sa iyo yung tao, kukunin mo buhay niya. Diba? Buti nga yung sa mata bukas pa eh. Diba? Dapat sinara na lahat eh. Para nakita niya na talaga madilim. Diba? Hindi, para ika nga makalakad siya, baka kain pa yung... Tipong, ba't mo kukunin ang buhay? Nano ka ba ng tao? Makikita mo na merong involved na kademonyuhan talaga eh. Devil yun eh, devil. Diba? Gagawin mong gripo yung tagaliran ng tao na naghatid sa'yo sa lugar na yon. Sisingilin ka, kukunin mo motor, para saan? Anong nag-udyok dyan? Tandaan ho ninyo mga kababayan ha, kaya galit ako sa droga. Ang droga shabu. Shabu. Ang droga ho gateway yon ng mga masasamang espiritu. Sa mga hindi spiritual dyan, gateway yan para mabaliw ang isang tao. Kumbaga portal na binubuksan mo yan parang binubuksan mo sarili mo dito sa mga devil na to, mga evil spirits. Di ba? Diba? Sabi, chemical yon o kung ano pa man, pero parang ino-open mo yung sarili mo para sinasabi mo, "Oli kayo rito, pumasok kayo. Mga kademonyohan, pasok kayo." Ganon ho yun. Kaya si Tatay Digong, akala nila si Tatay Digong walang yan. Kung naghahanap kayo ng spiritual na tao, isa si Tatay Digong dyan. Yun nga lang, yung Diyos ng mga dilawan at pinklawan, nitong si Marcos Jr. at nitong mga talyanista, hindi yun ang Diyos ni Tatay Digong. Ang Diyos ni Tatay Digong, ang Diyos ng katuwiran. Diba? Ang Diyos ng pumuprotekta sa mga inosenteng tao, inosenteng individual. Yun ang kanyang Diyos. Diba? At walang mali doon. Ngayon, pagka sinabi niya, huwag kang hahawak ng ganito, huwag kang susubok ng ganyan, huwag kang magbebenta ng ganito. May rules tayo. Pag ginawa mo yan, ginawa mo. Ganun lang kadali. Yung Kabilang panig kahapon. Pinag-uusapan dyan. Kailangan ba na ilabas yung mga tax records yan. para patunayan na merong amassing of ill-gotten wealth? Ay, ang problema ko ganito. I will not oppose or reject any subpoena to a tax record, provided, SALN, hinihingi mo, repairs to the time that you were vice president. Si BP Sala. Kasi pag lumampas ka doon, malabo yun na isama sa impeachable offense. Kung gusto mo, hindi magdemanda ka ng iba outside of the impeachment trial. Otherwise, tama yung sinasabi ng depensa. Fishing expedition. Nangingisda lang kayo. Yung... Fishing expedition lang kayo. Yun eh, Pangalawa, sa akin ng pananaw, yung si VP Sara at ang kanyang kabiyak, na pareho sila abogado. Alam nila kung ano ang mali
ano ang dapat na ideklara. Correct. At wala silang idideklara doon na hindi nila may papaliwanag na nakamit nila yun sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Yung. Kasi kung sasabihin mo lang na yung lumaki ang iyong income from one year to another or from previous years to succeeding years, ay may problema ka. Lalong-lalo pa nga, ang parang nagiging basis nila sa ill-gotten wealth eh. Kung hindi ako nagkakamali, 10 taon may higit. Ito yung income yun, after 10 years, lumaki. Teka muna. Unang-una, yung mag-asawa, nung ito hindi pa siya vice mayor, hindi pa mayor, meron ng bupete yung mga yan. May law office na. At maraming kliyente. Pag may law office ka, siyempre kikita law office mo. So, malabo yung sinasabi nila na isasama mo yung mga nakaraan. Pero ganun pa man, basta sa aking pananaw, ang isang taxpayer kagaya ni Daisara at ni Attorney Manscat, hindi yan maglalagay dyan sa SALN nang hindi nila may papaliwanag kung ito ay ill-gotten. Kasi kung ill-gotten yan, hindi nila ilalagay doon. Kasi ang basehan lang nila ng ill-gotten wealth is based on the increase in their bank accounts. Plus, sinasabi nila yung sa AMLA, yung mga transaction daw, billion-billion. Unang-una, may pag-aamin ng ALMA. Ano to? Anong tawag doon? Amla. Carlo? Yes, attorney. Ano nga yun? Amla. Sa AMLA, attorney? AMLA. Yung AMLA, meron ng pag-amin sila, nagkamali sila. Yung isang transaction, hindi pala billion yun. Mukhang 1 million lang yata yun. Doon lang, may problema ka na doon. Dahil ang sabi mo, billion transaction. Pangalawa, yun yung AMLA, pag more than 500,000 na transaction, automatic nire-record nila yun. Gaya ng pinaliwanag ko sa inyo, kung meron kayong time deposit, Sana Sana yung ating mga armed forces, mga bayaran yung mga nasa mga leader yung mga nasa taas na kaya wala talaga. Eagles tayo dito, Eagles. di ba, like time deposit kayo ng 1 million. Dahil more than 500,000 yun, automatic naka-record yun. Pag yung nag-good, dumating na yung period na time deposit mo, siyempre, i-withdraw mo na yun. Ibibigay na sa iyo yung kita mo doon. Second transaction na naman yun. Pag binalik mo yun sa account mo, third transaction na naman yun. Madali sabi, nagiging times 3 ang mga transaction mo. Ngayon, kung i-consider mo 10 taon ng pinagbabasehan mo ng transaction, ay abot nga ng billion niya. Kasi times 3. Times 3 ang palagi mong multiplication yan. Kaya, kalokohan mo yan. Ngayon, ang tanong, papayag ba ang impeachment court? Gaya nga ako na sinasabi natin, yung impeachment court, impeachment trial, not only is it a judicial process, but a political process. And being a political process, it means it's a numbers game. Numbers game. So, depende yung sa botohan ng mga senador. Diyan na papasok yung pagkapartidista. Kung ikaw masyado kang pusakal na partisan, kung mapolitika ka masyado, boboto ka ng, sa tingin mo, kontra sa interes ni Inday Sara. Sa ngayon, 13 sila. Ilan ba itong nandito sa... Parang 9 na lang yata sila. 3 ang nawawala Yes, attorney. Di ba? O edi, pag nagbotohan, talo palagi sila. Pero ako kahit na manalo ang kabila,
na masumpi na, yun ang aking pananaw nun. Hindi niyo mapuprubahan na may pagnanakaw ng pera ng bayan. Malabo yan, malabong. Kung yan lang ang magiging patay. Mhm. So even mabuksan pa, for example, Attorney Sal, mabuksan talaga yung BIR records, ay magiging iba din yung impact sa kanila nun. Anong way mo sabihin iba, impact na, anong impact Ah, nito? well, Lumampas doon. hmm, Kasi, pag lumampas ka doon, talagang ang purpose mo, naghahanap ka talaga ng ebidensya na may ill-gotten wealth. hmm, Kung meron man, magdemanda ka, hindi sa impeachment. In other words, that's graft. Hindi siya, ordinaryong graft lang yun. Huwag mo na isama sa impeachment kasi mas mataas ang grado ng impeachment. Kaya nga high crime hmm. High crime. Ayan. Kaya tingnan natin kung ano, kasi Tsaka meron pala akong isang tanong para doon sa mga gumulpe doon sa lalaking ginawa ng gripo yung move, yung rider. Wala bang ano doon? Wala ba yung mga human rights? Bakit ginulpi siya? Bakit sumarasara yung mga mata niya? Wala bang maging human rights doon? O ingat mga human rights ha. Baka yung mga mata nyo naman ang isara ng ng mga gumulpi doon. Protektahan natin to. Human rights to. Pero yung kinuha niyang buhay, walang pakialam nun yung mga taga-human rights, ba? Ironic. sa ngayon sa Pambihira. mga senador, kailangan pa nila ng panahon na pag-aralan kasi maselan daw yung usapin. So hindi sila nagkasundo kahapon kaya sa Monday na lang daw tutuloy pa nila yung kanilang pag-uusap sa Lunes. Yes. Well, sa iba pang issue, Attorney Sal, nasa sa mga senador din na bumubuo sa impeachment court yung pagpapasya kung nilabag ba ni Vice President Sara Duterte ito namang sub judice rule matapos nga siya maglabas ng pahayag noon sa aligasyon na tumatanggi sa mga akusasyon laban sa kanya habang nga na nagpapatuloy yung impeachment trial. Ito'y kaugnay pa rin doon sa Article 4, Attorney Sal, dahil ayon kay impeachment court spokesman Reginald Tongol, tanging ang buong impeachment court ang maaaring magpasya sa usapin at mangyari lamang ito kung may formal na mosyong ihahain yung alimang panig sa isang senador. Samantala, sinabi ng kampo ni VP Sara na ipinapahayag lamang ng Vice President yung kanyang panig at nasa impeachment court na ang pagpapasya kung lumabag ba siya sa tuntunin. Itong ang pahayag niya about doon sa pagtanggi doon sa Article 4 ng impeachment trial, Attorney Sal. Actually, walang subjudice doon dahil Para sa mga kababayan natin para sa mga kababayan nating nakakapanood ng video ni Marcos Jr., huwag nyo nang panoorin. Ang gawin nyo na lang pag nakita nyo sa feeds nyo, mag-comment lang kayo, addict, yun lang. Huwag nyo nang basahin yung mga comment doon. For example, mga kababayan nating OFW, kayo totoong tao. Kayo hindi binabayaran. Kayo talagang merong malasakit dito sa bansa na to. Pag nakita nyo yung video niya, addict, tapos alis na kayo. Huwag kayong makipagsagutan sa sa comment section. Doon pa lang sa pagbayad nila dito sa mga trolls na to para mag-comment sa video ni Bangag, panalo na ho sila Bayaran yung mga yan kayo mga OFW, mga kababayan nating may tunay na ambag. Sila yung inaambagan. Hindi naman, baka nga kung hindi sila numbrahan na, may si Marcos Jr. na may nagsasalita siya, mag-comment kayo. Baka kung hindi sila gano'n nag-addict lang yung mga yan Yung mga trolls na yan. Malamang sa malamang, meron din pang PSG yung mga yan kay Bangag. PSG, yung sabihin, Presidential Security Group, para bantayan sila. Joke lang kayo naman. yung mga sinasabi ni Inday Sara, matagal niya na sinasabi yun. Nung pa. Ulit-ulit lang. Kaya rin natin. Ulit-ulit din yung sinasabi natin Kasi kailangan ulit-ulitin mo rin kasi marami rin ginagawang pag-uulit itong kabila na magnakaw, ganito, ganun, tukontre mo rin. Labanan nga ng propaganda. Palagay ko, hayaan na nila si Inday Sara. Inapin mo na nga Tapos gusto mo pang i-content. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita,
titingnan ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung meron nga silang ibang legal na hakbang na maaaring gawin sakaling nga payagan na impeachment court ang motion na ipasampi na nga itong bank, tax at AMLA records ng Vice Presidente. Alamin natin sa ulat ni Jason Rubico. SMNI News. Yung Attorney Sal, ano po sa tingin nyo ang iba pang pwede nilang gawin? Yun nga, if ever nga na payagan na i-disclose yung mga bank information ni VP Sara. Wala na. Ano pa bang gagawin nila? Ang magiging remedyo lang nila kung isama yung SALN ng mga nakaraan, hindi pa siya impeachable officer. Yan ang pwede. Grave abuse yung pumayag. Impeachment court. Pwedeng tumakbo sa Korte Suprema. Ayan. At sa tingin ko, yun ang gagawin ng kampo nitong si VP Sara. Tatakbo sila sa Korte Suprema. Tapos magruruling no ng Korte Suprema na ang pwede lang ipasubpina ay yung mga dokumento noong impeachable government official siya. 'Di ba paano na lang pagka ipinasubpina ni yung mga ay, hindi na nga pala presidente si Marcos Jr. Kasi ako ito fearless forecast ko. Pag natapos ang administration itong si Marcos Jr., magkakasakit siya. Hindi dahil gusto nating magkasakit siya o hindi nating pinananalangin yan. Malamang sa malamang, yun ang kahihinat niya. Maraming salamat po, Attorney Sal. At meron pa isang issue, Attorney Sal. Ito, nangyari before pa nga nung oral arguments. Dahil pumalag ang ilang senator judges sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na paiimbestigahan nito yung hosting sa Pilipinas nung nakaraan pang 2019 Southeast Asian Games. Alamin natin kung ano nangyari sa report ni MJ Mondehar. Attorney Sal. Maraming nagulat noon kahapon, Attorney Sal, kasi nga yung mismong news item ay galing pa po sa SMNI News Channel. Ano pong masasabi ninyo sa isyong yan, Attorney? Alam mo, nung pinag-uusapan nila kahapon, Mm. isa na ang komentaryo ko, katabi ko, si Billy Gay, sabi ko, kung hindi content nyo, kasi lumalabas nga, nagbibigay itong si Matibag ng mga pahayag na ang dating, tinatakot mo yung mga judges, o yung isang judge na involved sa sinasabi niyang anomalya. Na pag... Ano na yan, kumbaga parang gusto nilang ligawan yung boto. Dahil nga hindi nila makuha-kuha yung boto, takutin na lang nila ng kulong. Itong mga to magpapakulong ito pero hindi nila i-impeach si VP Sara. Sa tingin ko kahit ako, senador ngayon, kahit mahirap man ang pagkakakulong, mas gugustuhin ko ng makulong kaysa pagtraidoran ko yung mga taong bumoto sa akin na naniniwala na ipaglalaban ko ang katuwiran sa pag-upo ko dyan sa Senado. Ikulong nyo na ako't lahat-lahat. Pero hindi ko pagtataksilan yung mga taong bumoto sa akin. Na kung saan itatatakutin lang nila ako ng kulong, bibigay na ako. Ibebenta ko na yung prinsipyo at paninindigan ko, di ba? Hindi. Ikaw gumawa ng mga, kung ako pahihirapan mo doon bilang testigo, meron kang kararatingan. Kaya, meron nga talagang intimidation na tinatawag. Tinatakot mo, pini-influensya mo yung galaw ng isang judge. Pabuti sana kung ang influensya, ibibigay mo, influensya doon sa kaso mo na pinapaliwanag mo sa kanya, wala kang kasalanan. Mm. Kaya ang aking reaction doon, pag sa ganyan ang mga testigo, kayo may isang hukuman. Merong contempt power kayo. O i-contempt nyo. Kaya talaga naman totoo itong ginagawa. Yung sinasabi ng tatlo, Mm. si Robby nangangamba, teka muna, pati siya, dinidemanda rin, di ba? Okay, so tumulong daw siya sa pagtakas. Ang punto nila, teka, inuubos nyo kami rito. Tatlo na nga nawala sa amin. Yung isa dahil gusto nyong ikulong kahit walang bataya. Mm. Kaya hindi nyo na makita. Yung dalawa naman talagang kinulong nyo. Di tatlo na. Tapos si Alan ngayon,
tinatarget nila. At gayong ang katotohanan, yun ang sinasabi, anomalya. Matagal na ho na imbestigahan yun. Sa panahon pa ni Presidente Duterte yun at wala silang nakitang anomalya. Pangalawa, kung bubuhayin ba nila, pag sa tingin nila, kulang yata yung investigasyon. Teka muna. 4 na taon na kayong nasa kapangyarihan. Bakit ngayon nyo lang yan hinuhukay? Sa panahon ng impeachment. At sa panahon na ikaw ay isang testigo. So, ibig sabihin, may agenda. Ganun lang ako kasimple yung pagsusuri dyan. Kaya siguro, on its own, moto proprio, i-contempt nyo. O kaya, merong isa sa inyong magmumosyon na i-contempt. Para matuto yung bugay niya. Matutuloy yung kanyang pag-stand as witness ngayong Lunes, Attorney Sal, di ba? Like, kahit na binawasan ng prosecution panel yung Malilit yun iba ito pa sa mga Lunes. witness. Malilit yun sa Lunes yan si Matibag. Tortang Matibag ang ulam natin sa Lunes. Maganda ho kayo ng maraming kanin. Dahil mapaparami ho ang ating kain dyan sa impeachment dahil si Matibag gagawin ho yan torta nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pambihira. Tingnan ho natin kung hanggang saan ang galing nito si Matibag. Tingnan natin. Pero si NBI Director ay matutuloy sa Lunes. Posible kaya na i-contempt talaga siya ng Senate Impeachment Court? Unang-una, hindi sa Lunes siya magte-testify kasi sa Lunes, itutuloy nila yung kanilang huddle. Kaya Martes na yung pag-testify niyan. Now, whether i-contempt yun o hindi, sa kanila yun. Kasi kung ako ang court, contempt na kagad siya. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue ito, wala pang pinal na posisyon ang Malacanang sa pahayag ng Estados Unidos kaugnay ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa palasyo, hihintayin muna ang magiging pasya. Ayun na nga mga kababayan, iuna ho natin sa bahagi ng mga susunod nating video yung talakayan na yan diyan sa talakayan diyan sa ICC na yan sa itawag kay Panedo. No, para nga nauuna yan kasi importante ho yan mga kababayan na mapag-usapan na kung saan i-dismantle na, bubuwagin na ang ICC. Palakpakan. Uuwi na sa Pilipinas itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, no, at ang ating pinuno sa ating pinaglalaban muli na ho natin siya makakapiling sa Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Palakpakan natin ng mga individual na pinapahirapan, ini-intimidate, kinakasuhan, mga nakakulong. Una na dyan si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Angel Locsin, mamaya. Pagkatapos ng video na to, Angel Locsin tayo. Maraming usap-usapan ngayon si Angel Locsin. Viral ho siya sa mundo ng social media. Hindi ko ba alam. Hindi, pero wag nating i-judge. Okay, wag nating i-judge si Angel. Punta muna ako dun sa FB page niya, sa mga social media page niya. Tingnan natin kung akma ba yung banat niya kay Senator Robin Padilla sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya kasi kung talagang mahal mo tong bansa na to, dapat talagang may malasakit ka sa mga ordinaryong Pilipino, doon sa mga bumoto kay Senator Robin Padilla. Kasi yung mga bumoto kay Senator Robin Padilla ngayong mga panahon na to, nahihirapan din sila. Ha? Ngayon, kung matatarget lang si Senator Robin, may problema tayo dyan. Abangan nyo yung video natin. Marami ho tayong sasalansanin. Mahalin ho natin Pilipinas.